Gandang umaga! Martes ng umaga ay nagtungo kami sa subway station mula sa aming bahay. At napagdesisyonan namin na magpunta na lang sa Lakelands kasi ito ang mas malapit. Bago pa lang ang station na ito at kakabukas pa lang nitong mga nakaraang buwan. Kaya na-curious kami kung anong meron dito. Karagdagan pa dito ay napakalapit din dito sa shop at mga ilang minuto lang ang lalakarin mula doon. At mga 15 minutes ang biyahe mula naman sa aming bahay. At nang makarating na nga kami dito sa station ay napansin namin na walang masyadong tao sa paligid. Hindi katulad ng ibang station na madalas makikita mo maraming tao sa labas. Dito mostly makikita mo mga sasakyan lang. Siguro dahil ito ay bagong bukas pa lang at yung ibang tao ay nasanay pumunta sa station kung saan mas malapit sa kanila. Pagkatapos namin mag-park ng sasakyan ay pumasok na rin kami sa station. Nakapagtataka pa nga kasi bukod sa amin ay ito lang dalawang mag-asawa ang nandito. At nang mapahinto ang tren ay nakaramdam ako ng excitement. At nang makapasok na nga kami ay napansin namin na maraming mga bakanting upuan na pagpipilian. At mas pinili namin kung saan mas tahimik at mayroong magandang view na matatanaw. At sa aming biyahe ay kailangan din maging mapagmasid tayo para naman maiwasan natin na may maiwan tayong gamit. At sa wakas ay nakaupo na din kami at finally makakapag-relax na rin habang kami ay nasa biyahe. At mukhang masaya pa nga ako dito kasi nakalabas na naman ako ng comfort zone. At nakakaaliw pagmasdan ang mga sasakyan sa kalsada. At habang bumabagal nga ang tren ay nagkaroon kami ng pagkakataon na masilayan ang mga nadadaanan namin na paligid. At nang makarating kami sa aming destinasyon ay nagtungo na rin kami sa food court para mag-lunch. At napili nga namin itong Chinese food dahil mayroon silang rice meal at madali lang itong iserve. At syempre, pareho kaming gutom kaya napili namin ay large na size na lang at 5 putahe ng pagkain ang maaari mong piliin dito. Pagkatapos nga namin mag-lunch ay nagpunta na kami sa camera house at para kunin ang flash drive. At ito nga ang dahilan kung bakit nagpunta kami dito. Pagkatapos ay nagpunta kami sa Elizabeth Quay at humiga sa damuhan para magpahinga. At habang nagpapahinga nga kami, ay sabi ko sa asawa ko ay maghanda ka dahil magpipicture tayo. Habang nagpapahinga nga kami, sabi ko sa asawa ko, prank lang kaya yun? Sabay napaisip siya. Sa gilid nga ng aming kinauupuan ay mayroong carousel para sa mga bata. Kaya kung mayroon kang anak ay maaari mo silang dalhin dito. Sigurado na magugustuhan nila. Pagkatapos nga naming magpahinga ay nagpatuloy na rin kami sa aming paglalakad. At naghanap kami kung saan kami makakabili ng ice cream. At minsan kasi after having a big meal, minsan nag-crave tayo sa mga dessert or matatamis na pagkain. Ako kasi, hindi talaga ako mahilig sa matamis. Sinasabayan ko lang ang asawa ko kapag gusto niyang kumain. Ako kasi mahilig ako sa mga pagkain na maaanghang, tsaka maaalat at maasim. Something na hindi matamis. Minsan din mayroon tayong ganong feeling na nauumay tayo. Hindi ko sure kung ano ang English nun. At yun, nagka-crave talaga tayo sa mga lasa ng mga matatamis. At yun na nga, sa aming paglalakad ay natuwa kami sapagkat nahanap na rin namin itong ice cream place. At nagpatuloy lang kami sa paglalakad hanggang makarating kami doon. Napansin ko din na may mga iilang tao na nakapila. Kaya naman, naglaan talaga kami ng oras para ma-order kung ano ang magustuhan namin. Nang makarating kami sa lugar ay
nakita ko na may iba't ibang flavor ng mga ice cream. At pipili ka lang kung ano ang flavor na gusto mo. So, ang aking na-order ay chocolate cocoa flavor, habang ang asawa ko naman ay coffee flavor. Pero hindi ako sure kung coffee nga ang na-order niya. At pagkatapos ay nagpatuloy na ulit kami sa paglalakad papunta sa bridge. Tingnan mo nga naman ang asawa ko. Malapit na maubos ang ice cream niya. Samantalang sa akin nakakalahati pa lang ako. Sapagkat hinihinay-hinay ko lang ang aking pagkain. Feeling ko tuloy na mayroon akong brown na lipstick sa labi ko. Dahil itong ice cream na kinakain ko ay nagiiwan siya ng marka. Pagkatapos nga naming maglakad-lakad ay nagpahinga muna kaming sandali dito sa lilim. At inubos namin ang aming kinakain na ice cream. Para naman maiwasan namin na madumihan ang aming damit. Baka kasi ito ay tumulo. At kung makikita nyo nga, nasa kalahati pa rin ako. At hindi ko talaga ito maubos. Kaya naman, ibinigay ko ito sa asawa ko at natuwa naman siya. Bukod pa dito ay naubos niya ito. Paborito niya kasi ito. Kahit na pinagbabawalan ko talaga na kumain siya nito. Dahil nakakasama ito sa kanyang kalusugan. At habang nakaupo nga kami sa area na ito ay napansin namin itong lalaki na nagwa-water ski. At pinapanood namin siya. Kaya parang nagkaroon na rin kami ng libreng entertainment. At biglang may seagull na lumipad sa harap namin. At alam nyo ba na matalino sila kung saan may pagkain or tao, doon yan sila pupunta. Dahil naghahanap sila ng chips kasi yun ang kanilang paborito. Pagkatapos nga namin ay naglakad-lakad na kami. At napansin namin itong information guide map just before you enter the bridge. Nakalagay dito ang bawat lugar dito sa area ng Elizabeth Key. At kung may gusto ka namang puntahan, dito rin makikita mo ang mga train station na maaari mong puntahan. Maganda din talaga na may information guide map para kung baguhan ka man dito sa mga city or sa mga iba pang cities, ay hindi ka maliligaw sa mga lugar na maaari mong bisitahin. Finally, ay nakarating na rin kami dito sa bridge. At talaga naman na mula dito ay matatanaw mo talaga ang buong city. Bukod pa dito ay nakakahalubilo din namin ang mga turista at ang mga locals na nagpunta din dito. At nakita nga namin itong mga young teenagers na nasa boat at napansin nila na vinivideohan ko sila. Papasok na sila sa city at dumaan sila dito sa tulay kung saan nandito kami sa taas. At nang vinivideohan ko nga sila ay mukhang natutuwa naman sila. Sobrang natuwa nga kami kasi sumisigaw sila na napakalakas at hindi nila iniisip kung ano man ang iisipin ng tao sa kanila, basta sila ay masaya. At sabi pa nga ng asawa ko, mga anak daw sila ng mga mayayaman. Marami din talagang dumadaan ng mga tao dito sa ilalim ng tulay. At kadalasan ay may iba-iba silang rason. Ang iba naman ay sadya lang nila na magpunta dito para mag-lunch. At habang ang iba naman ay gusto lang mag-enjoy sa scenic view ng city. At kung gusto nyong makita kung ano ang itsura ng city na ito, kapag ikaw ay nasa boat, ay maaari nyo namang tingnan ang aking mga lumang videos. Dito rin sa city ay maaari mo ring dalhin ang iyong bike at para naman malibot mo rin ang bawat lugar dito. Sobrang ganda ng lugar na ito kapag tag-init at maganda rin naman kapag tag-ulan.
Pero mas mabuti pa rin kung talagang updated ka sa weather kasi para naman ma-enjoy mo yung place. At hindi talaga akong magsasawa na magpunta dito. At ayun, masaya ako na nakapag-spend time kami ng asawa ko dito sa city. Kasi mahalaga talaga na ang mag-asawa ay magkaroon ng oras sa isa't isa. At ayun na nga, pabalik na kami ng istasyon ng tren. At hindi na ako makapag-antay na makauwi sa bahay dahil medyo pagod na rin kami at para makapagpahinga na din. At habang naglalakad nga kami, sabi ko sa asawa ko, magtatrabaho na ako para makabili ako ng maraming ice cream at mailibre ko siya. At ito ang sabi niya, hindi mo kailangan ng trabaho, mas gusto kong manatili ka na lang sa akin. Thanks for the ice cream treat, Mama. That's all I can afford. And when I get job, Which will be never, because your job is what we have to make. no, I mean when I get job, I will treat you Never. two cones of ice cream. I'd rather no ice cream, but you can stay with me. But anyway, Anyway, it's another topic. ganyan kami, mahilig talaga kaming magbiro sa isa't isa at tawa lang kami ng tawa. At habang naglalakad kami ay nadaanan nga namin itong transport ferry. At maaari ka nitong dalhin sa lugar na gusto mong puntahan. Pero depende pa rin sa tagal na gusto mo ang halaga ng bayad nito. At mayroon din silang package na pwede mong i-avail. Kung gusto mo ay 15 minutes ay maaari mo nang malibot ang Elizabeth Bridge, South Perth at Kings Park sa halagang $25 para sa mga matatanda. At sa mga bata naman ay $15. At kung gusto mo naman na medyo matagal ay nag-o-offer din naman sila ng 30 minutes rides for only $50 para sa matatanda. At sa mga bata naman ay $30. At sa package naman na ito ay maaari mong makita ang iba pang magagandang lugar dito sa Elizabeth Quay. Katulad na lang ng EQ Bridge, South Perth Narrow Bridge, Old Swan Brewery at Kings Park. At para naman sa karagdagang impormasyon ay maaari nyo ring tingnan ang mga sign na nakadisplay sa area na ito. At huwag mahiyang magtanong. Dahil i-assist ka naman ng mga staff dito at maibibigay sa iyo ang impormasyon na gusto mong malaman. At sana ay nakatulong po ito sa inyo. Para naman kung sakaling makapunta kayo dito, ay alam nyo na kung anong meron dito. At malay mo, balang araw ay mag-cross ang landas natin dito at maging magkaibigan pa tayo. Kasi alam nyo, ang sarap na marami kang kaibigan. Kahit alam mo na minsan ayaw nila sa'yo. Pero ipakita mo pa rin na maganda ang pakikitungo mo sa kanila. At syempre ay dapat laging totoo tayo sa ating sarili. Ayan, pauwi na kami at maraming salamat sa inyong panunood. At pag-iigihan ko pa na maging maayos ang aking content para din sa inyo. Maraming salamat!